Okay, so good morning, trainees. Good morning. Welcome to Provincial Training Center Silangan. So you'll be lucky kasi nandito kayo sa right place kung saan kayo kailangan ng skills alis sa kanang picture. So first, okay, ano ang attendance sheet? Ipasa lang sa okay, so thank you very much. So nandito si Mr. Mr. Tabasa, Present. Pin, at saka Roy Cadano. Okay, so welcome sa PTC na. So today is our orientation. Before we will start the training, so dapat may orientation. So I am your trainer. I am Engineer Reverend Bibida, registered electrical engineer. Ito yung mga national certificates ko. I have a PV System Installation Institute, PV System Design Institute 3, and PV System Servicing Institute 3. So, yun ang mga qualification ko. I have also experienced sa installation ng mga water system using solar power. So, ang training natin ngayon is na-enroll kayo is Solar Powered Irrigation System Operation and Maintenance Level 2. So, ano itong Solar Powered Irrigation System? So, per definition sa competency standard, it is a qualification consists of competencies that a person must achieve to operate and maintain surrounding facilities of SPIS. So, SPIS means Solar Powered Irrigation System. Operate and maintain SPIS components and accessories and implement water distribution. And of course, practice of safety measures and proper handling of tools and equipment are also required for a competent performance. So, yun ang solar powered irrigation system. So, yung irrigation system natin, yung power supply galing sa sunlight, no? So, ito yung mga competencies. You have the basic competencies, pakibasan lang, no? You have the basic competencies, no? You have the common competencies and the core competencies. So lahat na to dapat kailangan natin. And then, pag kumplito na lahat ng competencies, graduate na kayo, no? So, after the graduation, ikaw ay tatawagin Solar Powered Irrigation System Operator and Maintenance Officer, no? But the requirements, dapat tapusin natin lahat ito. Okay? Any question? Trainees? So clear, no? Ito yung goal natin. Dapat maging SPIS Operator and Maintenance Officer tayo. Ito yung goal natin. That's why we are here. So ano yung training delivery natin? Have you heard yung tinawag nila na CBT? Ngayon lang, sir. Yan lang. Ito yung competency-based training approach. So, ano yun? Question mark. Ano yung CBT? The definition, no. Competency-based training is an approach to vocational education and training that places emphasis on what a person can do in the workplace as a result of completing a program of training. So, hinighlight ko lang what a person can do in the workplace. So, nakita niyo sa mga pictures, ito yung actual workplace, no? Ano talagang gagawin natin sa workplace, sa actual area, yun ang training natin, no? So, we are ready with the 10 principles. Principle number 1, 2, 3, and 4. So, yun, no? Sa training delivery natin, may 10 principles. Number 1, yan, ibasa lang ako, silently. Number 2, learning is modular in structure, so modular tayo. Number 3, number 4, you know. Then number 5, number 6. So training materials are directly related to the PTC standards and curriculum modules. So we have the materials, no? Ito yung mga materials na gamitin natin sa training, sa practical work area natin. And then,
Number 7. So, i-highlight ko itong number 8. Training program allows for recognition of prior learning. RPL, o current competencies. I believe may experience na dito sa sulat. Sir, meron po. Okay. Meron po akong dalang certificate, sir. Will assist that mamaya, no? So, mabuti at may kasama tayo na mag-assist inyo din mamaya during the training natin. Okay? So, these are the 10 principles we are guided to the 10 principles of training delivery natin. So, tingnan natin ang picture sa training natin. Ito yung the first pre-training. So, nandito tayo ngayon for the rotation. And then, after that, activity na. Example sa activity ito, pagbabasa ng information sheets. So, as we go on sa training, may mga information sheets na kailangan natin gawin, no? Babasahin. Then, once we have the knowledge, application na. Ano yung natutunan mo, i-apply natin. Kung okay na, that's the time, we will take the institutional assessment. Hindi ito national assessment na, institutional assessment. Pagtapos ka na sa institutional assessment, let's proceed ka sa next competency. So nakikita nyo kanina, ilan yung competency sa nakita nyo sa slides natin. So, sa core lang, tatlo. So meaning, tatlong basis tayo babalik dito. Okay? Clear po ba? Clear po. So, as your trainer, ang role ko is facilitator, so I will get advice, and then please be reminded na parang team tayo. So, I am also your team manager. So, magtulungan tayo during the training. How about you mga trainees? Ano yung mga gagawin natin during the training? So, ito. Bigyan ka ng maraming way to learn, no? So, especially ngayon nasa pandemic tayo, so we have online. So, we have learning management system na involve kayo sa system namin para you have access sa learning management system na PPC na. So, ito yung mga gagawin nyo, yung modules, marami, no? So, I encourage you also, especially si November, nabasa, i-assist natin yung kasama natin, no? Para ano yung natutunan mo sa based kung sinabi mo na may experience ka. So kung ano yung natutunan mo sa real work, i-share mo rin sa classmates mo. Okay? So sa demo, group play, so marami, no? Ito yung mga activities na gagawin ninyo mga trainees during the training. So, please do not hesitate to ask for assistance, no? Sa akin, or sa mga classmates nyo na may alam na. No, please, sir, hindi ko alam ito, please. Paano ito gagawin? Okay? Well po ba yan? So, ito yung CBT process, no? Choose competency. Then after that, mag-select ka sa mga competency. Mag-review ka ng mga materials, information sheets, mag-online ka, mag-view ka ng video clip, maraming classes, no? And then, if you have the knowledge, that's the time i-apply mo. No? So, sa learning materials natin dito, ito, kumplito ito, no? May information sheets ito, para sa knowledge. Once you have the, alam mo na yung may know-how ka na, that's the time malapit ka na task. So, may job sheet din dito, task sheet. Nasa loob ng itong module natin. Then, pag okay na, magaling ka na mag-demo, that's the time we will take the assessment. Institutional assessment. So, kung mapasa mo yung institutional assessment, proceed ka sa next competency. Pag kumpleto na yung lahat na competency, that's the time gagawin ka sa SPIS na program. Clear? Clear. Pero. Okay. So yun ha, yun ang mga classes natin sa training. So paano ba natin ma-monitor yung progress niyo? So
may tinatawag tayo ng pag-restart. Nandun. No? Yun ang pag-restart natin. So, pag may check na lahat dyan, meaning, okay, complete na yung training. Then, we will issue a training certificate. Pero, ang advantage dito sa PTC namin, pag matapos mo ng isang competency, may award nyo naman, ma-receive certificate of event. Even competency matapos nyo, dito isang basis, you have the event. So, mag-award tayo. Basta makumpleto mo yung isang process. What if, hindi mo during assessment, ulang, hindi mo napasa. So, study ka ulit. Not like before na, balik ka next year. Diba? Yung traditional. So, dito sa CBT, pag hindi ka nakapasa, study ulit. Until kuha mo yung required na passing grade. Ang required, finish. Thank you. So, I just want to remind you, since this na tayo, more on actual, so, in every activity na gagawin natin, always observe. 55, 60, 50. Any question? None. So, maraming salamat. No? So now, makikita nyo ito yung workshop natin. So, umira para tour ko kayo sa workshop natin. So, start tayo dito. Kita na start. So, yung learning resource area. So, dito tayo mag-study. Manalay, so dito yung mga video na yung may laptop dito. Gusto nyo mag-view sa internet. Then next, ito practical opinion, nakita nyo ng mga tools. Dito tayo mag-control. Actual demonstration dito. And then, we have the, after dito, institutional assessment area. So dito tayo mag-interview. No? Mga portfolio ninyo, dito. Of course, may contextual learning laboratory, computer laboratory para kung gusto nyo maka-acquire ng basic mga computer application dito po. Kung you have the distance learning, during the time na nasa bahay kayo, so pwede natin yung distance learning activities. So ako as a trainer, ito ako as trainer sa center. Next page. So to ensure quality din ng services natin, then mga output, meron tayong quality control area. How does it go? Okay, so any question? So before tayo pupunta sa learning process natin, then magkano muna kayo. Bibigyan ko kayo ng pre-test para malaman ko yung baseline analysis. No? Huwag kayong don't worry, pre-test kayo. No? And after that, you know your experiences. Sabi ni Mr. Tabasa, may experience siya. We have the assessment check. So pag-check mamaya, experience ko ba? And after that, para malaman ko ano yung gustong learning style mo. No? So we have the data gathering instrument for witness characteristics. Okay, so first, mag-test mo na video 30 minutes for this, no? Para sa pre-test. Okay, so 30 minutes is up. Please pass your paper. Okay, thank you. Now, self-assessment check. So, paki-check po. These are the list of competencies na nandito. So, paki-check ng yes kung anong na-experience ka na. Kung wala pa, i-check ang no. Okay? So, pag-pass po. Kaya ito siguro mga 20 minutes. If you have question, please don't hesitate to ask, no? Pag-pass mo sa
Okay, time is up. Then, gusto kong malaman yung yung characteristics mo, no? Especially yung educational background or mga physical ability, kung may ano na tayo, yung mga health. Kasi sa training na to, more on sunlight. So, expose tayo sa heat, no? Baka may high blood sa inyo. So, please check ano yung then last is ano yung learning style mo. So that me as your trainer can prepare or design a training delivery program na para sa inyo, no? Teach sa inyo. Design. Please pass. Okay, so thank you. Thanks up. So, really since nasa almost 12 na, no? So, break muna tayo, then at the same time, stick to yung previous na. And then, this afternoon, sino yung may experience? Because, so, pakita lang ng yung mga documents mo, mga certification para i-assist kita mga. Okay, so thank you Trenes. Lunch muna tayo. Balik mo. So, Trenes. Hello. Musta yung lunch nyo? Medyo ano sir? Busog. Okay, so start na tayo. Base sa result ng yung self-assessment check. I have reviewed the result, no? So, nakita ko na si Mr. Molino Tabasa na experience na. So, i-validate ko muna yung ano mo, no? Yung certificate mo. So, doon muna tayo sa dito tayo sa doon muna kayo institutional. Kaya ako muna dito. I-prepare yung document na. And then Mr. Cadano and the pin together will give you learning materials. Good. So study first, dito ka. So this is the information sheet. So if you have questions, please tawagan nyo pa. Then at the same time, mag-assessment po na ako kay Mr. Tabasa. Take your time. Sa CBN na yan, may information sheets. After the information sheets, may self-check. I-check yung knowledge nyo. Sira nyo yung self-check. Kung 100% ang answer mo, pwede na tayong pupunta sa practical area para i-apply ninyo ang nalalaman mo. Okay? Question po. Ilan lang ba ito na 100? 80, dapat passing na rin. Okay. Pero kung gusto nyo i-perfect yung pass, hindi nyo balikan. Pero I suggest it's okay, perfect. Okay, so hindi ko basa. Taking your self-assessment check. Check ka ng yes sa dalawang check. Sulat ko ay division ako. Tama. So, product, tingnan mo na tayo. Ang gawin ko, ano yung documents namin ko? Dito po yung certificate ko. Certificate of employment. Ilang years ka doon? Mga 5. Pero i-verify ko yung mga imutan ng pagkakas ko. Yung assessment natin is demonstration, 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 interview. And after the interview, presentation, kung competent ka. So
okay na yung isang PVC, yung dalawang PVC, no? Isa na lang yung ulitan mo, no? Pero kung nakita ko ng unang paso, balik tayo sa zero. Study plan, okay? So, I'll give you the instruction para sa may question ka para sa instructional assessment. Yung demo area natin yung doon, kano tayo doon, mamaya. Then why na demo ka sa iyo, performance? Kung na-meet ba sa criteria sa competency na nagsika mo na yun. Okay, so are you ready for the demonstration? Yes. Tayo lang. Okay, so yung mga PPE, yung mga code, isa na material na ito mo. While nag-demo ka, i-exercise. So, I'll give you 5 minutes to prepare yourself. So, ready ka na? Ready ka. So, timer starts now. Yun. Okay, so there's itself. This solar powered system. Importante yung solar powered system sa irrigation. May tubig ka dyan na pump, pinapump para doon sa system. So, parang talaga. So, feedback ko sa'yo. So, based sa performance mo doon, and sa documents na nasabi ko sa akin, hindi sa interview. So, galing ka talaga. Yung experience ha, congratulations. Thank you. Galing mo talaga ha. So, mag-design lang, no? Okay. So, i-update ko yung ano. Ika dito, para kita mo yung pag-start i-update ko. Mag-ingat naman sa tapos na yung balikan mo sa nag-bilisip. So, then, i-award ko yung ano, yung classmate nyo, congratulations. Tapos na siya sa congratulations. Ito yung certificate of achievement. Okay. Sir, thank you. So, next module na. Okay po. Kapasit. Okay, palihan mo to. How about kayo dalawa? Kumusta sir? Ano sir? Okay, tingnan mo kasi medyo mahirap yata yung Dito yung sa next place yung classic para pagkakita tayo doon. Dubuli na sir. Bili. Pero first siguro ako yung demo. Sir, bili ako. Para hindi tayo naman yung ano gagawin yung ito yung material na gagawin natin. Ito yung solar panel, yung mga tools, then ito yung mga cooler, inverter, mga tools na meters. Nakita nyo sa information, di ba? Ang mga components na gamitin natin. So since alam niyo yung circuit, sabihin mo ako paano gagawin. But before tayo sabihin mo, observe safety at all times. Please better, no? Sige. Sige siya. Then, ito yung muna so ito. Okay? Okay, so
First, ito, tayo ito. And then, after this, solar panel, connect nyo sa speaker. After that, connect nyo sa charge controller. Then, charge controller ito para sa battery. Then dito, connect nyo sa load na ito, mga ilaw. Kuha tayo ng para sa inverter para yung 50 volts na light. Okay? Hindi na yung first. Okay na. So, fix here, fix it. So, lagyan yung flash sheet, no? Basahin yung flash sheet. Lagyan. Then, after that, yung performance criteria sa i-collect mo yung performance mo, may performance criteria checklist sa display. Okay? I will observe. Okay. Sir, kaya mo, sir ka. You're the next na video. So, nakuha mo talaga yung outcome. Check mo na. Okay, so galing. Good, good. Ito, sa performance ko ngayon, nakita ko na i-order. Ano talaga yung process, how to install itong solar power system. May area lang na dapat i-improve ang extend. Yes, para kung functional yung ano mo, trabaho mo, hawin ba mas okay kung nakarin siya para yung quality ng output lahat. Magandang signal. Yun lang yung test mo. So, since alam mo na hindi ka na mag-take ng institutional assessment. So, mag-review, give you time to review. Wala rin yung ano. Review mo lahat. Ano na mo, sir? Review mo na. Review. Then, after Mr. Cadano. Okay? Appreciate mo na dyan. Okay, Mr. Cadano. Iwan mo yan. Nangyari sa gusto mo. Masira niya. I think mo pa rin ng ano, kailangan pa ka mag-review sa nani mo. So, review mo lahat. Ito ang nangyari ito, dapat review mo. Short set. So, Mr. Magrid, ready for the estimate? Yes, sir. Congratulations, Mr. Pino, nakuha mo yung practice mo. No? You have learned a lot sa knowledge. So ngayon, institutional assessment. If mamit mo ito, proceed to the next. So ito yung get yung instruction. Okay, so ready ka na? Balik. Dahil sabihin mo, para yung institutional drawing, nandyan yung drawing, gawin mo sa this will
Okay, start. Timer start now. Good, Jeremy. You're looking for 25 days, no? Balik tayo ng interview. Wala kang magaling, sir? Maling, good yung trabaho. So, before tayo matapos sa system, good yung interview. Actually, importante yung solar power reason. Kailangan talaga siya, no? Solar power reason, talagaan po. Kailangan sa araw na lang gamitin natin ilang mga solar naman po para magbigay ng ilang po para makapagkala ng revolution. This, yun, based on the performance of the new station, pag-answer na ngayon, congratulations, no? Kung talaga yung mga anong dapat gawin, so, yun. So, straighten mo lang yung kunting mga dapat yung quality na lang ng trabaho para nasa industry ka na, kita mo talaga yung trabaho. Okay. So, preparation, update yung statement mo. Sama ka sa rin, so, restart the pin, okay na? Here. And then, forward tayo ng statement. Okay. Okay, so, muna. Showing lahat tayo around the last day of the training. So, congratulations trainers, you've done the knowledge, skills, and assessment. So, lahat ng competencies na perform ninyo. So, congratulations. So, since the day of our last day of training, may pre-test tayo. So, may post-test tayo. Okay, post-test muna tayo. Okay, so class. Okay, review. Class. So, since last day ngayon ng training natin, so, gusto namin improve yung delivery ng training center sa Danay. And of course, me as a trainer, gusto i-develop sa yung kulang sa tuturo ko. Facilitate natin. So, please, no? You have the program evaluation, please evaluate me. Kung ano yung kulang, so doon, huwag tayong hesitate na mag-comments kung ano yung dapat improve sa delivery namin. Okay? So, training delivery as a trainer ninyo. Okay? Ano yung dapat improve? So, we are happy kung may feedback kayo dyan, para at least may problem in yung services. No? Future services. Okay. Time's up. So, since today last natin training, congratulations trainings. Yung galing nyo, no? Pagpaka natin ng leader. So, your national assessment will be on next week. So, please, punta tayo sa assessment officer para i-process yung assessment ninyo. And then, yung graduation is will be announced after the assessment. So, congratulations trainings. Thank you so much.